Isang mapagpalang umaga o gabi na po sa inyong lahat. Anumang oras po ninyong pinapakinggan ang recording po na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay dito po sa ating ginagawang serye ng pag-aaral sa Aklat ng Juan. At ako po ay umaasa na nananalangin na sana po ay nagsisilbi itong pagpapala sa inyo mga kapatid. Ako po ay nagre-record ngayon mula sa aming tahanan sapagkat sa di inaasahan pong pagkakataon ay hindi po na-record yung amin pong sermon last Sunday. Kaya minabuti ko po na ulitin po ito sa kadahilan ng gusto ko pong hindi niyo ma-miss ang amin pong ginagawang serye o yung amin pong sermon last Sunday. Dahil ako po ay nagnanais na kayo po ay mapagpala. But of course, ultimately, ay mabigyan po natin ng kalwalhatian ng ating Panginoong Hesus habang kinikilala po natin siya sa kanyang mga salita at atin po itong pinagbubulay-bulayan. So, tayo po ay mangangaral mula po sa aklat po na isinulat ni Apostol Juan o Ebanghelyo sang-ayon po kay Apostol Juan. Tayo po ay nasa bahagi na ng kabanatang 1, mga talatang 14 hanggang 18. Juan kabanatang 1, talatang 14 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatotohanan siya ni Juan at sumisigaw na nagsasabi, "Ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya ay una sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang hindi nagkakamali at makapangyarihang salita. Dalangin ko po na ito po ay magsilbing pagpapala at tibay sa ating pananampalataya habang pinag-aaralan po natin ito. So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating Nagkatawang Tao ang Logos. Nagkatawang Tao ang Logos Part 2. Dahil nung nakaraan ay naaral na po natin yung unang bahagi po ng ating pong pinag-aaralan po na ito. So, ngayon po ipagpapatuloy lang po natin yung naputol po nating pag-aaral ng John chapter 1 verses 14 to 18. Binanggit ko po sa inyo last time, kung kayo po ay sumusubaybay, na ang pangangaral po ito ay mayroon pong layunin na mas makilala pa po natin ang ating Panginoong Hesukristo at ma-appreciate pa po natin yung kanyang ginawa, particularly yung kanya pong ginawang sakripisyo sa pagpapakababa o pagkakatawan tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang magsilbing pambayad sa ating mga kasalanan, kahalili natin, na imbes na tayo maparusahan, siya ang umako ng ating kaparusahan upang tayo mapatawad sa lahat ng ating karamihan at tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Last Sunday, natutunan po natin, particularly in verses 14 to 15, yung dalawang kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesukristo ay iba po sa atin kung paano po tayo ay mayroon lamang iisang kalikasan, which is tayo po ay human by nature. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay mayroon pong dalawang katangian. Siya po ay Diyos, but at the same time, siya rin po ay tao. Siya po ay truly God and truly man. Siya po ay purong Diyos. Ibig sabihin, lahat ng katangian ng isang Diyos ay matatagpuan po nating lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng katangian ng Ama at ng Espiritu Santo
ay matatagpuan po nating lahat sa ating Panginoong Hesukristo. But alam po natin ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao nang hindi po tinatanggal ang kanya pong o hinuhubad kaya ng itinuturo ng iba ang kanya pong pagka-Diyos. Ibig sabihin nung siya po ay nagkatawang tao, nananatili po siyang Diyos, pero taglay-taglay din po niya ang lahat ng katangian bilang isang tao. Kaya po mababasa natin lalo na sa mga sulat ng Ebanghelyo na ang Panginoong Hesukristo ay napagod, ang Panginoong Hesukristo ay nagutom, ang Panginoong Hesukristo ay umiyak, nasaktan, at umabot pa nga sa punto na siya ay namatay. Lahat po ng ito ay naging posible sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang Diyos, siya rin po ay nagkatawang tao. Hindi po nag-mix ang kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. Hindi po naging superhuman ang ating Panginoong Hesukristo o yung human nature ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya po ay mayroong divine nature at hindi naman po humina ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo dahil po siya ay mayroong kalikasan ng pagiging tao. Yan po sa theology ay tinatawag na hypostatic union. At kung paano po yun nangyari, yan po ay misteryo na hindi arok ng ating isipan, pero ito po ay maliwanag na katotohanan na itinuturo po sa atin ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos at tao. He is the God-man. At yan po ay klinaro nating mabuti last time na pinag-aralan po natin ang verses 14 to 15 at binanggit ko sa inyo mga kapatid na napakahalaga po ang katuruang ito sapagkat kung mamamali po tayo ng pagkakaunawa sa ating Panginoong Hesus, lalabas na tayo po ay kumikilala sa isang peking Hesus. Kung hindi po natin tinatanggap ang pagiging Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay sumasampalataya sa isang hindi biblikal na Jesus at hindi umiiral na Jesus at yamang ito ay hindi umiiral, ito po ay peke, tayo po ay hindi maliligtas ng Jesus na ito. Kaya napaka-crucial po na natin pong maunawaan kung ano po ang kalikasan ng ating Panginoong Jesus o kung sino po talaga ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang po mahalaga na maunawaan po natin na ang ating Diyos po ay Trinidad, meaning siya po ay isa, ngunit mayroong tatlong persona. Mahalaga rin pong maunawaan natin ang ikalawang persona ng Diyos na Trinidad, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na siya po ay Diyos at the same time ay tao. At ginugol po natin mga kapatid ang isang buong sermon upang madiinan po ang punto pong iyan sa ating mga puso't isipan, and I hope and I pray na iyan po ang doktrina pong iyan, ang napakahalagang aral po na yan ng mga Kristiyano ay talaga pong ating nauunawaan na sa mga oras po na ito. Ngunit gusto ko pong linawin na hindi lang po natin goal sa ating pag-aaral na ito na dumami po ang ating kaalamang naiimbak sa ating isipan o mga impormasyon sa ating ulo, partikular sa atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi lang po natin ito inaaral para humusay po tayo sa doktrina o yung tinatawag po ng mga theologians. At hindi lang po natin ito inaaral para pagtapos po nating matutunan ng mga katotohanan pong ito ay tayo'y lumabas na sa ating tahanan at makakalap na po tayo ng kaaway at mga kadiskusyon na mga kulto na hindi po naniniwala sa atin pong pinag-aaralan po ngayon. Bagamat mga kapatid, hindi ko po minamasama na mapuno po tayo ng maraming tamang kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po niyan. Ngunit hindi po iyon ang ating pinakapunto o pinaka-goal sa ginagawa po nating pag-aaral. Gusto din po natin na hindi lang mapuno ang ating ulo ng mga doktrina, kundi mapuno ang ating mga puso ng appreciation sa mga biyaya at pagpapalang dala
ng ating Panginoong Hesukristo. At iyan po ang ating goal sa pangangaral po na ito. Yan po yung nais kong diinan dito po sa pangalawang bahagi ng ating ginagawang pangangaral sa Juan, Kabanatang 1, mga talatang 14 hanggang 18. At meron lang po akong dalawang punto na hindi po naituro po sa inyo last Sunday na siya pong ating pagfofokusan ng ating pangangaral sa gabi na po kasi sa mga oras po na ito, no? Sa gabing ito, anumang oras na pinapanood po ninyo ang video po na ito. So yung unang punto na gusto po nating diinan sa pangangaral na ito ay tungkol po sa pagpapala ng Logos. So ang pagpapala ng Logos. In verses 16 to 17, makikita po natin ang pagpapalang dala ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Sa inyo pong Biblia, sa verse 16, ang sabi po diyan, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Sa English Standard Version, maganda po ang pagkakasalin, for from His fullness we have all received grace upon grace. Grace upon grace. Mapapansin nyo po, especially if you're using yung translation na ang Biblia, unfortunately, wala po yan sa Magandang Balita. Wala po yung salitang ito na gusto kong diilan sa Magandang Balita, Biblia. But if you're using ang Biblia na translation, mapapansin nyo po na nagsimula ang verse 16 sa salita pong sapagkat. At sa context, sa pinaka-immediate context, halimbawa doon sa verse 15, makikita niyo po dyan yung testimony o patotoo ni John the Baptist tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo, na ang Panginoong Hesukristo ay higit na dakila kaysa kay Juan Bautista, at yan po ay nanggaling mismo sa bibig ni Juan Bautista. Ang sabi po doon sa John chapter 1 verse 15, pinatotohanan siya ni Juan. So si Juan po na binabanggit dito ay hindi po si Apostol Juan na sumulat ng ebanghelyong ito, kundi si Juan Bautista. At sasabi, sumigaw, ano po yung kanyang sinisigaw? Ano po yung kanyang sinasabi? Ang sabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Yung salita pong una sa talata pong ito sa orihinal na salita ay may ibig sabihin po na una sa ranggo o lalong dakila. So, pinapatutuo po dito ni Apostol Juan na mas dakila ang Panginoong Jesus kaysa sa kanya. And then pagdating po sa verse 16 ay pinaliwanag po niya ang dahilan kung bakit po niya iyon nasabi. Kaya po pagdating sa verse 16, ang unang salita na mababasa po ninyo ay sapagkat. Pinapaliwanag niya po dito, mga kapatid at mga minamahal, kung bakit niya nasabi na higit na dakila ang ating Panginoong Jesus kaysa sa kanya. Of course, ang obvious na dahilan sa mga nakaraan po nating pag-aaral ay sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. At kung siya ay Diyos at si Juan Bautista ay tao, napakalaki ng kanilang pagitan kapag pinag-uusapan po ay ang kadakilaan. Ngunit ang isa pa pong dahilan kung bakit po na yan nasabi na ang Panginoong Hesukristo ay higit na dakila ay sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ang pinagmumulan or source ng napakasaganang biyaya. Yun nga po yung binanggit dito na biyaya sa biyaya, grace upon grace. Yan po yung tatalakayin po natin mamaya. So, tinupunto dito ni Apostol Juan na si Juan Bautista po ay tagapagturo lamang sa nagbibigay ng saganang biyaya, ngunit hindi po siya ang source po nito. In the same manner na ang inyo pong lingkod na nangangaral sa mga oras po na ito ay tagapangaral lamang tungkol po sa pinanggagalingan po ng biyayang ito, pero hindi po ako ang source nito. Hindi ko po kayang magbigay ng biyaya sa inyo na ibinibigay po ng anak ng Diyos lamang. Ako rin po mismo ay nangangailangan ng biyaya pong ito na atin pong pinag-aaralan. Si Juan Bautista po ay mahihahalin tulad lamang po natin sa signboard
na nagpo-point kung saan po ang tamang direksyon kung tayo po ay naglalakbay, at pino-point po niya ang mga tao na makakapakinig ng kanyang pangangaral at ng kanyang tinig sa walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya ng spotlight, na ang spotlight ay hindi dinisenyo upang ating titigan, kundi titigan natin ang iniilawan ng spotlight na ito. And in this particular context, si John the Baptist na nagmimistulang spotlight na ang iniilawan niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Gustong makita ni Juan Bautista kung sino talaga ang dakila. Gustong makita ni Juan Bautista sa kanyang mga tagapakinig na hindi siya ang dapat hangaan, hindi siya ang dapat bigyan ng kaluwalhatian, hindi siya ang dapat pasalamatan, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ang Panginoong Hesukristo lamang. Now, ano po yung biyayang ito na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo? Nabanggit ko na po yan kanina sa inyo, pero gusto ko pong pansinin niyo po minsan pa doon po sa talata na ating pinag-aaralan. Balikan po natin ang sabi doon sa verse 16. So, yung biyaya pong ito ay tinawag ni Apostol Juan na biyaya sa biyaya. Sa Griego ay charis charis. Alam niyo po yung salitang anti doon sa phrase na sinabi ko na charis charis o biyaya sa biyaya ay may kasing kahulugan po sa Griego na substitution or kapalit. So meaning, ang pinupunto po dito ni Apostol Juan ay hindi pa po nauubos ang supply ng biyaya, ay meron na pong substitute, meron na pong kapalit na dumarating na panibagong supply ng biyaya. At ang isa pong nakikita ko dito magandang illustration kung nakapunta na po kayo sa mga beach o mga dagat, na nakikita po ninyo na humahampas sa inyo ang isang alon, ngunit titingnan nyo po mula sa kalayuan ay meron na po agad na dumarating na panibagong alon. Hindi nauubusan ng alon. Ano po? Tuloy-tuloy na alon. At ganyan po ang biyaya na sinasabi dito ni Apostol Juan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na uubos, unlimited supply ng biyaya, overflowing na biyaya, sukdulang biyaya, kahangahangang biyaya. Sabi nga po sa isang hymno na paborito ko pong inaawit describing this amazing and overflowing grace, and I quote, sabi, "Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, higher than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name." Ano pa po ba ang pwede po nating maging response sa napakasaganang biyayang ito na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus, kundi po pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati sa Kaniyang pangalan. Ito po ay nag-uumapaw na biyaya, dala po ng pagkakatawang tao ng Logos. This is a saving grace, meaning to say, kahit gaano kadilim, napakaitim, at napakarumi ng ating nakaraan, kung mararanasan po natin ang nag-uumapaw na biyayang ito, ay tayo po ay magkakayang hugasan po nito sa lahat ng ating kasalanan. Ito din po ay sanctifying grace, meaning to say, ito po ay may kakayanang baguhin ang ating pagkatao mula sa pagiging makasanlibutan tungo sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay biyaya na nagbibigay po sa atin ng kakayanan na mapagtagumpayan anumang kasalanan na nagtatanikala po sa atin dito po sa makasalanang katawang ito. Ito po ay enabling grace,
na nagbibigay po sa atin ng kakayanan na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila po ng mga struggles, sa kabila po ng maraming discouragement, sa kabila po ng maraming sufferings and imperfections na atin pong nararamdaman. Ito po ay glorifying grace na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ang mahinang makasalanan at punong-puno ng kapintasang katawan pong ito ay papalitan ng bagong katawang perpekto, wala ng bahid ng kasalanan at wala ng struggle sa kasalanan. Dahil lamang po sa biyayang ito na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng biyayang kailangan po natin mga kapatid at mga minamahal simula nung tayo po'y sumampalataya hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay sinusupply niyang lahat sa atin ng sagana. Grace upon grace. Grace upon grace. Oh, what an amazing grace ang meron po tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi ko po alam ang inyo pong status ngayon ng inyong pananampalataya habang nakikinig po kayo ng pangangaral po na ito. Maaaring nakikinig ka ngayon at ikaw po ay nanghihina sa iyong pananampalataya dahil po sa mga kasalanang nagawa po ninyo. Po, pwedeng meron kang kasalanan na alam mo na hindi nagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Maaring marami kang naiisip na mga pagkukulang sa Panginoon. Hindi ka na madalas makapanalangin. Hindi ka na nakakapagbigay ng panahon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dahil inuuna mo ang ibang mga bagay kaysa magbigay ng oras sa ating Panginoon. At maaring hindi ka ganoon ka-consistent sa pagdalo sa mga gawain. Maaring paminsan-minsan ka lang nakakadalo sa pagsamba tuwing linggo o kaya hindi ka na talaga nakakadalo ng prayer meeting o hindi ka nagiging consistent sa iyong mga dapat na ginagawa bilang isang mananampalataya. Maaaring iniisip mo sa mga oras na ito na marahil punong-puno na ang Diyos sa iyo o kaya naman maaaring nakukulitan na ang Diyos sa iyo dahil sa kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa o kaya iniisip mo na wag na lang sumamba sa Panginoon, wag na lang kaya magpatuloy sa iyong pananampalataya sapagkat nahihiya ka na ng sobra sa Panginoon at wala ka na, pakiramdam mo wala ka ng mukha na maihaharap sa Panginoon. Kapatid, kung ganito po ang nararamdaman mo ngayon, gusto ko pong ipaalala sa iyo na napakasagana. Maaaring hindi ka makapaniwala pero ito ang katotohanan. Napakasagana ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko, unlimited, infinite na biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay sapat upang hugasan ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ito po ay sapat upang punan ang lahat ng iyong pagkukulang sa Diyos. Kapatid, napupuno ang tao sa iyo. Napupuno marahil ang magulang mo, ang mga matatalik mong kaibigan, ang asawa mo sa iyo dahil sa iyong mga nagagawang kamalian at kasalanan. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay sumampalataya sa Kanya, hindi mo masasagad ang biyaya ng Diyos sa iyo. Biyaya sa biyaya. Grace upon grace. Dito ka humugot ng lakas upang ikaw ay makapagpatuloy sa iyong pananampalataya. Now, gusto ko pong magkaroon ng clarification dito at baka ang biyayang ito ay maabuso. Hindi po ito sinasabi natin at inapaliwanag sa atin para po abusuhin ang biyayang ito gaya po ng argumento ni Apostol Pablo sa Roma 6:1 hanggang 2. Bagkus ang biyayang ito ay imbis na maging
motivation for licentiousness. So mamuhay tayo sa pagkakasala. Ano po, dahil sa gana naman ng biyaya, edi magkasala na lang na magkasala. Imbis na gano'n ang ating maging katwiran, ito po ay sana maging motibasyon po natin upang tayo ay mamuhay ng nakalulugod sa ating Panginoong Hesus. Wag nawa tayong maging mga walang utang na loob na sa kabila po ng napakabutihan ng ating Panginoong Hesus sa atin, kabila ng napakalaking biyaya na ibinibigay niya sa atin, ang gusto pa nating iganti ay saktan ang kanyang kalooban. In fact, ito po ay hindi puso, ito po ay hindi pag-uugali, ito po ay hindi nais ng isang tunay na binago ng Diyos ang kalooban. Ang isang taong na born again, isang taong na regenerate, ang isang taong ipinanganak na muli mula sa pagiging makasalanan at makamundo tungo sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Now, naunawaan po natin ang ibig sabihin ng saganang biyayang ito na binabanggit sa verse 16. Gusto ko naman pong klaruhin, sino po ba ang mga tumatanggap ng biyaya pong ito? Sino po ba yung sinasabi dito sa verse 16 na tayong lahat na tumanggap ng biyaya sa biyaya? Obviously, hindi po ito pumapatungkol sa binabanggit sa verses 10 to 11 na mga hindi kumilala o tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo o sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Alam natin na walang anumang biyaya na nakalaan po sa kanila kundi maliban sa wala pong ibang biyaya na nakalaan sa kanya kundi hatol, parusa at puot ng Diyos ang daranasin ng lahat ng hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. So obviously, hindi po ito mararanasan ng mga taong nagre-reject sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay mararanasan lamang ng mga taong tumanggap o sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa verse 12, datapot ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatawid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So ito po ang tatanggap ng biyaya, yung mga anak lamang ng Diyos. At paano po magiging anak ng Diyos? Kung ikaw ay nagsitanggap. Hindi ibig sabihin na ikaw ay lumapit sa harapan. Hindi lang ibig sabihin na ikaw ay sumunod lang sa panalangin idinidikta ng iyong pastor o sino mang evangelist na kumausap sa iyo. Hindi po biblikal ang mga ganitong paraan, kundi ang pagtanggap na binabanggit po dito ay ang pagtitiwala, pagsampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos na nagkatawag tao, namatay para sa ating mga kasalanan upang tubusin tayo mula rito at nabuhay muli pagtapos ng 3 araw. Ito yung kailangan mong pagtiwalaan upang ikaw ay makaranas ng biyayang ito. So yung nakaranas lang po nito ay yung mga tao na sumampalataya, yung mga tao according sa verse 13, kung itutuloy po natin ang basa, ay yung mga tao na ipinanganak muli. Okay? Sa John chapter 3 ay elaborate po natin ano po ba ang ibig sabihin ng kabakanakang muli o yung pagbabago ng Diyos sa kalooban ng tao. Tanong kapatid, tinanggap mo na ba o naranasan mo na ba yung biyayang ito na atin pong pinag-uusapan? Tunay ka na bang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? At kung hindi pa, ano pa ang hinihintay mo? Ano pa ang pumipigil sa iyo upang maranasan mo ang napakasaganang biyayang ito? Mga kasalanan ba na hindi mo maitakwil-takwil? Mga kaibigan ba na pwedeng mawala sa iyo? Kung ikaw ay maglalagak ng iyong buong pagtitiwala sa Panginoong Hesus, masasabi mo ba na worth it na hindi mo maranasan ang biyayang ito dahil lang sa satisfaction na makukuha mo sa mga bagay na aking binanggit? O wag nawang mangyari mga kapatid, sapagkat hindi niyo po alam ang gini-give up ninyo kung hindi po ninyo talaga pagtitiwalaan sa ang Panginoong Hesus. Hindi po ninyo mararanasan ang napakasaganang biyayang ito. Now,
Pagtapos pong banggitin ni Apostol Juan yung tungkol po sa saganang biyayang ito, ipinaliwanag po niya kung bakit niya gano'n dinescribe, bakit niya ipinaliwanag o bakit niya nasabi na grace upon grace or unlimited grace or overflowing grace, non-stop grace if you will, yung grace na ito. At dinescribe, sinabi niya in verse 17 bakit gano'n yung kanyang description. Ang sabi niya sa verse 17, John chapter 1 pa rin po tayo, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. So, nabasa niyo po yung talata, sabi niya sapagkat. So again, babalikan po natin yung naunang talata. Saan ang galing yung sapagkat dito ni Apostol Juan? So pinapaliwanag niya yung sinabi niya sa verse 16. Yung saganang biyaya na natanggap natin dahil sa Panginoong Hesus. Kaya ito sagana o kaya niya nasabi itong unlimited at overflowing biyaya sa biyaya. Sabi sa verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, at ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. So, marami tayong kailangang kalaruhin sa talata pong ito. So, una, hindi po ibig sabihin nito na wala pa pong biyayang nararanasan noong panahon ni Moses kung saan ibinigay ang kautusan o kung saan epektibo pa ang lumang tipan. So hindi po ibig sabihin na walang biyaya noong panahon ng lumang tipan o bago magkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, kasi alam po natin na may mga naliligtas din po na sa panahon ng lumang tipan. At ilang sa halimbawa niyan ay makikita natin sa Romans chapter 4. Excuse me. Na naligtas si Abraham, naligtas si David at marami pa pong iba. So hindi po ibig sabihin nito na wala pa pong biyaya o wala pang nakakaranas ng kaligtasan prior sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. At lalong hindi po ito nangangahulugan na puros kasinungalingan lang po ang nakasulat sa lumang tipan. Kasi sabi, yung katotohanan daw, sabi sa verse 17, ay dumating lang sa pamamagitan ni Hesukristo. At hindi rin po ibig sabihin ito na ito po ay contrast between masama, which is si Moses, at ang mabuti, which is si Jesus. Bagamat syempre, meron silang malaking pagkakaiba. Si Jesus wala talagang kasalanan, si Moses ay makasalanan gaya natin. Pero hindi po yun ang contrast na gustong ipakita dito ni Apostol Juan. So kung hindi po ang mga ito ang ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin ni Apostol Juan sa verse 17? Sinasabi po dito ni Apostol Juan na yung biyaya at ang katotohanan ay nahayag po ng lubusan nung nagkatawang tao po ang Logos. Nung nagkatawang tao po ang Panginoong Jesus. Yung kautusan po na ibinigay sa pamamagitan ni Moses ay hindi po sapat upang magligtas. Hindi po tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. At ang layunin po nito, kung babasahin nyo ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:19 to 20, ay ipakita po sa atin na tayo po, kung gaano po tayo kamakasalanan, upang ma-realize po natin ang napakalaki po nating pangangailangan sa tagapagligtas, namely ang atin pong Panginoong Hesukristo. So ito po yung dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Juan na yung biyaya ay dumating sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sapagkat siya po ang tunay na tagapagligtas sa mga taong magtitiwala at sasampalataya sa Kanya. Hindi po ang pagsunod sa kautusan ni Moses. Ngunit maliban po sa biyaya, sinabi din po na dumating din daw po ang katotohanan. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung katotohanan ay kaya nang nabanggit ko, hindi ito kontra sa kasinungalingan na parang kasinungalingan ng lumang tipan. At dumating lang ang totoo, nung si Jesus ay nagkatawang
tao. Ang ibig sabihin lang po nito ay mas nahayag ng lubusan ang katotohanan na tungkol sa kalooban ng Diyos at kung sino ang Diyos nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Heso Kristo. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Halimbawa, kung babalikan nyo sa Lumang Tipan, may mga pinapatay doon na kordero, inaalay sila pambayad sa kasalanan ng bansang Israel sa pangunguna ng mga pari, hindi po ba? So yung kordero po na yon ay pinapahiwatig o tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo na sa kanya pong pagkakatawan tao, siya po ay magsisilbing kordero ng Diyos na mag-aalis hindi lang po ng kasalanan ng mga Israelitang sasampalataya kundi ng sanlibutan mga tao, Jews or Gentiles na sasampalataya sa ating Panginoong Jesus. So yung anino or shadow na pinapakita sa Lumang Tipan na kordero ay ang reality noon, ang tinuturo noon, ay ang Panginoong Jesus. Yung kambing sa Old Testament, kung maalala ninyo, hinahawakan yon ng mga pari ng Lumang Tipan, sumisimbolo na ipinapasa sa kambing na ito, ang pinapaako sa kambing na to ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita. Tapos pagtapos doon ililigaw nila yung kambing, sumisimbolo na kinakalimutan na ng Diyos ang lahat ng kasalanan kanilang ginawa. So pagdating sa Lumang Tipan, ito po ay kumakatawan sa ating sa Bagong Tipan. Ito po ay eksaktong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay umako ng ating mga kasalanan upang malimutan at mawala na sa isip ng Diyos ang mga kasalanan ating nagawa. Si Jesus kung paano mayroong mana na naging dahilan kung bakit hindi namatay sa gutom mga Israelita sa ilang. Ang Panginoong Jesus po ang tinapay ng buhay. Siya po ang tinuturo ng mana na kung sino mang kakain sa kanya ay hindi na po kailanman makakaranas ng kamatayan. Of course, hindi po physical na kamatayan, pero kamatayan ng walang hanggan sa impyerno. So, kung babalikan pa po natin, Genesis 3:15, siya po yung binhi na unang sinabi ng Diyos na darating na tudurog sa ulo ng ahas, namely si Satanas. So, at marami pa pong iba na pinapahiwatig ng Lumang Tipan na nagkaroon po ng lubos na kapahayagan noong pong ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Ito po yung ibig sabihin ng biyaya at katotohanan. Charis Aletheia. So dito ko po nakuha yung pangalan ng aking anak. Dumating ang Charis Aletheia ng lubusan, ang biyaya at katotohanan noong nagkatawang tao ang ating tagapagligtas. Ibig sabihin, mas sumagana ang kapahayagan, mas sumagana ang biyaya at katotohanan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang dalang pagpapala ng pagkakatawang tao ng Logos. At sana po na-appreciate po natin ito. Sana po ay nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil po, hindi dahil kay Kristo, hindi po natin naranasan ang pagpapala pong ito. Now, let me move on sa panghuli nating punto at medyo mahaba po tayo. Yung pangalawa po natin at panghuli palang punto ay ang ministeryo ng Logos. So, kung kanina na pag-usapan po natin yung pagpapalang dala ng pagkakatawang tao ng Logos, which is si Jesus Christ, now tingnan naman po natin yung ministeryo na kanya pong ginampanan at patuloy na ginagampanan sa mga oras na ito noong siya po ay nagkatawang tao. At yan po ay makikita natin walang iba kundi sa verse 18. O sabi po doon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, siya ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, sabi doon sa verse 18, wala daw taong nakakita kailanman sa Diyos. So, maaaring tinatanong nyo,
Hindi ba nakita ni Adan at ni Eva ang Diyos? Hindi ba si Job, sabi niya, nakita niya ang Diyos? Si Jacob, si Moises, marami pa pong ibang tala, lalo na sa lumang tipan na nakita daw, di umano nila ang Diyos. Nagkiklaim na nakita po nila ng Diyos. Well, maaring nakita nila ang Diyos pero hindi po nila lubos na nakita ang Diyos sapagkat pwede nila yung kamatay. No? Yun po ang katotohanan po. Hindi kayang ng taong itingnan ang napakarilag na kalwalhatian ng Diyos at pwede po nila itong ikamatay. At paliban po doon, ang Diyos po ay espiritu. So, hindi po talaga siya posible na makita. Yan po yung nakalagay sa John chapter 4. Ang Diyos ay espiritu. So, pero meron daw pong isang persona na talagang tunay na nakakita lamang sa Panginoong Diyos. At ang sabi sa talata, yan po'y walang iba kundi ang bugtong na anak. So dito po merong tawag doon ay variance o pagkakaiba-iba ng translation. So sa mga ilang manuscript, ito daw po ay tamang isalin na bugtong na anak. Pero sa mga mas reliable at mas early or earliest manuscript na na-discover, ibig sabihin yung mga kauna-unahang manuscript pa. By the way, kung hindi po ninyo alam yung manuscript, doon po kinopya, doon po nanggaling ang mga salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan. Ito po ay kopya mula sa original na autographs na tinatawag. Kaya po tayo nagkaroon ngayon ng kopya or ng banal na kasulatan. So, ayon po dun sa mga earliest and more reliable manuscript, ang correct na translation daw po nito ay hindi bugtong na anak, kundi kagaya sa ESV ay only God, ano? Kaisa-isang Diyos. Ano po? At consistent po yan sa context dahil ang Panginoong Jesucristo po ay pinakilalang Diyos. So, siya lang yung bugtong na anak, yung kaisa-isang Diyos. So, ano man po ang inyong translation diyan, ayan po ay o interpretation yan, yan po ay pumapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tunay lamang na nakakita o nakakakilala sa Ama. Wala na pong iba. Then nagpatuloy po siya, sabi na siya po ay nasa sinapupunan ng Ama. So parang medyo weird yung sinabi po dito ni Apostol Juan. So ang Panginoong Hesus, ang Logos, ang anak ng Diyos ay nasa sinapupunan ng Ama. Well, hindi po ito literally ganoon ang ibig sabihin na para bagang nakakita kayo ng buntis at pinagbuntis ng Ama ang Panginoong Hesus at bagamat ito po ay pinagtatawanan natin, ito po ay seryosong na ituturo ng ibang samahan like ng ni Eliseo Soriano na ang dating daan. Masyado pong literal niya ang ibig sabihin dito ng sinapupunan at nag-end up po siya sa kamalian. Ito po ay dapat nating i-interpret figuratively sapagkat yung salita pong sinapupunan dito ay literally ang ibig sabihin ay sa harapan at sa gitna ng kamay, sa harapan, sa gitna ng kamay. So, sa ibang salita, ito po ay pumapatungkol hindi literally nasa sa tiyan, kundi nasa kanyang malapit na harapan, face to face. And this implies a very close relationship or fellowship or sabihin nating intimacy. So, ang Panginoong Diyos, Ama, at ang Diyos Anak, which is si Jesus Christ, ay meron pong face-to-face, intimate, and very, very close relationship sa isa't isa. Yun po ang ibig sabihin dito ng sinapupunan ng Ama. Naroroon ang ating Panginoong Jesus. That's why, siya po ang meron pong tunay na kakayanan at higit na karapatang ipakilala sa atin ang Diyos dahil siya po ang pinaka nakakakilala sa kung sino po ang
Diyos Ama. And interestingly, yung salita po dong nagpapakilala, kasi sabi sa verse 18, na siya daw yung nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. Alam niyo po yung salitang nagpapakilala po doon. Yun po ay galing sa salitang Griego kung saan nanggaling ang salitang Ingles na exegesis. Nang ibig sabihin ng exegesis, kagaya ng ginagawa ko ngayon, is to explain, to interpret. So si Jesus, ang anak ng Diyos, ang tanging may kakayanan na lubos na i-explain o i-interpret sa atin kung sino ang Diyos, sapagkat siya po ay malapit na malapit sa Diyos. In fact, siya mismo ay Diyos. So, kilalang kilala po nila ang isa't isa. So that's why kung may dapat po tayong lapitan para makilala pa natin ang Diyos, hindi po si Eliseo Soriano ang dating daan, at hindi po si Muhammad ng Islam, hindi po si Joseph Smith ng Mormons, at hindi po si Charles Taze Russell ng Jehovah's Witnesses. Sila po ay nagtuturo ng puros kamalian tungkol sa Panginoong Hesukristo. Makikilala po natin, tungkol sa Diyos at of course, pati na rin sa Panginoong Hesukristo. Pero wala pong ibang tunay na makakapagpakilala sa Kanya ng totoo, ng tama, kundi po ang Panginoong Hesukristo lamang. Sa pamamagitan po ng Kanyang buhay, pag nakikita natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Ebanghelyo, sa Kanyang mga katuruan na ipinasa po niya sa Kanyang mga alagad na naisulat na po dito sa Bagong Tipan, doon po nating lubos na makikilala ang Diyos Ama. Ang Diyos po mismo. Hindi po natin lubos na makikilala siya kung hindi po nagkatawang tao ang anak ng Diyos. So mahalaga po na lumalim po tayo sa pagkakakilala sa atin pong Diyos, hindi lang po para sa ating kaligtasan, kagaya na sinasabi sa John 17, ngunit napakahalaga rin po ito para po sa natumibay ang atin pong pananampalataya. Sa tuwing dumadaan po tayo sa pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga struggles, paano po tayo nagkakaroon ng pag-asa o lakas ng loob sa naharapin po ang mga ito? Hindi po ba sa katotohanan na alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos? Tanong, paano po tayo nakakasigurado na hindi talaga tayo pababayaan at hindi po tayo iiwan ng Diyos? Ang mabilis po na sagot dyan ay sapagkat iniibig po niya tayo. Ang tanong, paano po natin napatunayan na ang kanyang pag-ibig sa atin ay wagas at totoo? Ang sagot ay sapagkat ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Again, John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino masumampalataya sa kanya hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Papatunayan natin na iniibig tayo ng Diyos, matalalaman natin kung sino ang Diyos at ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan po ng pagtingin o pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. So nakikita niyo po mga kapatid, mas tumatatag ang ating pananampalataya dahil sa pagkakakilala po natin sa Diyos. At mas nakikilala po natin ang Diyos kung nakikilala po natin, tinitingnan po natin, natututunan po natin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. So, nakita niyo po mga kapatid ang kahalagahan ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya, kayang ipakilala po ng pinakilala po sa atin ng Panginoong Hesukristo ang Ama, hindi lang po para hindi tayo magkamali ng pagkakakilala sa Kanya, pero para mas lalo pang tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil mas nakikilala natin kung sino ang Diyos Ama, ng Diyos, sa pamamagitan po ng kapahayagan ng ating Panginoong
Hesukristo. So kapatid, sa pagtatapos po ng aking pangangaral sa prologue na ito sa sa introduction ng aklat ni Apostol Juan, ng Ebanghelyo sa ng Ebanghelyo ang sangayon kay Apostol Juan, sana po mas nakilala niyo po ang ating Panginoon Jesucristo, mas na-appreciate niyo po yung pagpapalang dala ng kanya pong pagsasakripisyo, ng kanyang pagkakataong tao, to the point na siya po ay mamatay kagaya ng isang kriminal, mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yung walang sala ay itinuring na may sala alang-alang po sa atin. Ginawa po niyang ilahat po ito dahil po sa napakasagana niyang pag-ibig, awa at biyaya po sa atin. So, sana po na-appreciate po natin yun habang mas nakikilala natin at natututunan kung sino siya. Sana po mas lumalim po habang lumalalim po tayo rather sa pag-aaral kung sino po ang ating Panginoon Jesucristo, mas napupuno po ang ating mga puso ng pagkamangha, ng pasasalamat at ng pagsamba sa anak ng Diyos na nagkatawang tao para po sa atin lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay may natutunan kayo at napagpala po kayo ng aking ibinahagi po sa inyo tungkol po sa Logos o nung pagkakatawan tao ng Logos. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos.